ilalim ng 2,000. Uplift Wow. program at sa pagkakaintindi natin ay one time muna ito. Kasi nga po sumisirit na naman ang presyo ng produktong petrolyo dahil po sa gitnang giyera pa rin sa gitnang silangan. Alamin Okay. natin paano ba ang distribution nito at hindi na ba masusundan ng 2,000? Nasa linya po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Asek Irene, magandang Good umaga. morning. Magandang umaga, Weng and Weng. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Alright, magandang umaga ma'am. Siguro isa-isahin lang natin yung mga issue. Uplift program, 2,000 pesos starting next week. Monday po ba ang unahang distribution ng araw ng distribution nito, Asek? Tama, Weng. Monday. Next week, Monday, mag-uumpisa na po tayong mamamahagi nitong uplift assistance sa ating pong mga kababayan. 7.5 million households po ito, na kung saan nga po 3.5 million ay manggagaling sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households naman manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System. Sila po yung mga mahihirap na pamilya na nasa listahan ng Philippine Statistics Authority. At ang pangatlong grupo ay yung 5 million na manggagawa, na meron po na, again, employed, mababa po sa 20,000 monthly salary credit, may isang contribution, at least one contribution noong taong 2025 at taong kasalukuyan, at meron po silang SSS disbursement account. Ngayon po, para dun sa unang pangkat, 2,000 pesos yan, pero isang beses lamang po. At tatap up na yan doon sa kanilang existing na cash card. At least for the Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Para po dun sa walang gutom, bagamat meron silang electronic benefit transfer card, food credit kasi yon. So ang gagawin natin, during the redemption period o yung tinatawag po naming market day nila, magkakaroon ng manual payout for them. Ngayon naman po, para doon sa pangalawang pangkat, 2,000 pesos din po yan. Kada buwan, mag-uumpisa rin ng Hulyo hanggang Disyembre. So 6 months po. Ang manual payout po ang gagawin dun sa unang uplift assistance. But yung mga susunod po ay digital na. Bakit po? Ito kasi yung hindi pa natin verified kung meron ba silang account kasi hindi sila existing program beneficiaries ng DSWD. So yung unang payout activity for them will be an opportunity for us to enroll them in our partner financial service providers o sa land bank. Ngayon naman po yung pangatlong pangkat, ang isa sa mga eligibility requirements dapat merong SSS disbursement account. Kasi meron na talaga sila nito where they receive yung kanila pong mga benepisyo. So ang gagawin natin, itatop up na rin po 2,000 pesos kada buwan, umpisa Hulyo hanggang Disyembre. Linawin ko lang, yung sa 4-piece one time lang, hindi July to December? Hindi po, one time lang. Kasi po, meron din naman silang tinatanggap kada buwan na educational and health conditional cash grant. Ang malinaw doon, Asek, yung second at saka third batch nitong magbibigyan ng ayuda na ito, sila yung may monthly from July to December. Tama po, yung pangalawang pangkat at yung pangatlong pangkat, 6 months po silang makakatanggap ng tig 2,000 piso. Paano po malalaman nung nasa second batch? Yung sa 4-piece nakalista naman na sila Doon sa second batch na mabibigyan itong uplift program cash assistance na ito, kung sila ay pwedeng mabigyan, na meron bang listahan dito makakatanggap sila ng text na beneficiary ka ng 2,000 from July to August? Identified na ba ang mga ito? Yes. Opo. Yung unang pangkat, tama yung nasabi mo, Weng, yung mga 4-piece beneficiaries kasi existing na yan, targeted na yan. So, meron na ring mga cash cards, pero maabisuhan din. Maglalagay po tayo ng abiso, para alam nila kung pwede na silang pumunta doon sa mga land bank ATM machines. Kasi mahirap naman na tumambay ka doon sa may land bank. So, maglalagay tayo ng abiso sa ating pong communication platforms and inform them na na-top up na po.
Now, doon sa pangalawang pangkat, yes, targeted. Then, tukoy na yan kasi CBMS po yung ginamit natin na data. But as to the payout sites, yan, maglalabas din po tayo ng abiso. And we will coordinate with the local government units kasi sila po yung mag-identify, actually na-identify na kung saan-saan yung mga covered court and ano yung mga payout venues. I guess Doon sa pangalawang pangkat, ang sabi rin ng SSS, may notification silang matatanggap kasi I understand may app silang ginagamit at magpapadali din po sila ng email doon sa mga SSS members. Kailangan talaga yun na early on, alam na nila kung makakatanggap sila o hindi. Kasi baka biglang dumagsa na naman sa payout site, hindi natin makontrol kagaya dati, ASEC. Tama po. At ito nga yung lininaw natin. Alam mo, based on our conversations with PSA, kasi tinanong na natin yan paano yung mga hindi napasama dun sa CBMS? Correct. Well, ang sabi nga, ito kasi 2024 natin na ginamit, ang CBMS na ginamit natin. Kung halimbawa, nagkaroon nga po ng ng changes doon sa estado ng buhay ng ating mga kababayan noong pong 2025 o nung kasalukuyang taon, yun ang limitation nung CBMS data. And we understand na noong pong ginawa ng PSA, yung pong naunang enumeration, meron din daw po yung mga hindi nagpalista. In fact, you can check that with PSA. Kaya ito yung sinasabi natin, napakahalaga na pag meron pong PSA representatives na nagtungo sa inyo pong mga kabahayan at nagsasagawa ng survey, gusto kayong interviewin, or census, magpa-unlock po kayo. Oo, kasi may mga government services and programs talaga na kakailanganin itong datos from the CBMS. Ito na nga po yun, nakikita natin yung kahalagahan. But again, going back to the question, yes, there will be announcements made by the local government units kung sino-sino po yung mga kasama doon sa makakatanggap nitong uplift assistance. Asek, yung pong, sabi nyo nga, ang pinagbasihan nitong galing sa Philippine Statistics Authority na community-based monitoring system, minonitor to, 2024 pa, taong 2024. Paano pag rich kid na ho sila ngayon? Pag mayaman na ho sila. Sila na isang taon yumaman. Yumaman na in 2 nanalo years. pala sa loto, hindi natin alam. Pero in 2024, sila ho'y nagpalista at sinabing hirap sila Mahirap sa buhay. So, hindi ba parang off naman? Ay, okay na sila ngayon or talagang, basta doon kayo nung 2024, nakalista kayo doon, kasama kayo? Well, yes, tama yan. In fact, kahapon naglabas din kami ng guidelines at na-explain din namin sa mga regional directors namin. Kasi doon po, doon sa aming guidance note, sinasabi na kapag halimbawa may natanggap kaming grievance, kasi dapat talaga the community should report na nag-improve na yung kanyang level of well-being. Sabihin natin na nanalo siya ng loto. Siyempre, alam naman nila, nagpatayo na yan ng bahay. Bakit nasa listahan pa siya ng makakatanggap ng 2,000 piso? So, inireport siya sa DSWD. So, kami po, we will verify that. And kung nakita natin na inclusion error siya, napasama siya, pero hindi na siya kabilang dun sa near poor, pwede po namin silang tanggalin. So wala na palang monitoring muna bago nyo bigyan. Checkin nyo. 2024 walang na doon betting siya. program. Ngayon, hindi na, yung betting, hindi, check muna natin kung kumusta to bago natin bigyan. Wala nang, actually, after na lang. Meron, Weng, prior to the implementation of this uplift assistance, binabana natin yung datos sa ating pong mga field offices. Meron na pong mga na-verify. Ay, okay. Meron na pong mga, na-verify. Ngayon kung halimbawa may lumusot lang, di ba? Just in case lang, may lumusot, tapos nandun pa rin doon sa listahan. Yun yung sinasabi kong bahagi ng ating grievance redress mechanism. So yung pag-verify ho, talagang binisita ulit sila, kinumusta muna. Okay na ho ba kayo? Kasi 2024, hirap po kayo. Okay na ba? O sabihin na, hindi pa ho, kailangan namin ng tulong. At saka yan, kasama ka ngayon. Kasama sa listahan. Tama po. At saka yung nandito pa ba sila sa barangay? Yes. Kasi posibleng lumipat na sila, nagtatrabaho sa ibang bayan, ganyan. So isa din yan doon sa mga chinek po natin. How transparent ho ito, Asek, one more time lang, baka lang, meron bang, sabi nyo, meron bang kahit somewhere na pwede nilang ma-verify
ang kanilang pangalan na kasama ho sila dyan. Oo, kasi ang concern ko talaga doon, Asek, yung biglang dumagsa Yes, doon sa mga payout sites at magkagulo-gulo ulit kagaya dati. Kawawa din naman yung mga taga DSWD, kasi, kawawa din yung mga pipila tapos uuwi na wala palang makukuha. Oo, actually, in-anticipate nga natin yan, baka may sabi na, na mahirap din naman kami or near poor din kami. Bakit Totoo hindi yan. kami kasama sa listahan, Mm-mm. Based on the experience on the implementation of the cash relief assistance. Mm-mm. Kaya nga po, prior to the implementation of the uplift, nakapag-ugnayan na po kami sa mga local government units, Mm-mm. tiniyak namin na yung listahan ay fully verified. Mm-mm. And then, sabi ko nga, ipapaskil yan, i-announce, aabisuhan ng mga local government units, yung mga kasama po dun sa CBMS data na makakatanggap ng uplift. Alright, again, Monday ang start. Monday. Yung sa second and the third batches, hindi pa alam kung kailan ang araw noon sa ASEC? Tama po. Hintayin lamang yung unang pangkat, pangalawang pangkat, meron na pong mga may mga announcements na po. Antabayanan lang sa inyo pong mga areas. Mm-mm. Yung dun sa pangkat 3, hintayin nyo lamang po yung email from SSS Oo. or bisitahin nyo po yung inyong app Mm-mm. para makita yung notice or notification na ipapadala. Yeah, Alright. thank you. ASEC, good Asek, morning. salamat at good Thank luck. you. Maraming salamat po at magandang umaga and thank you for having us this morning. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Wag mainggit ha, yung iba ha. Oo.